Mga kababayan, kumusta po kayo? Ang ating pong content ngayon ay follow-up po galing doon sa ating past content na sabi mo ay gaano nga katotoo na nagbigay na ng loan ang ilang bangko. Nangunguna dito ang Land Bank. Ayan. Babasahin natin yung mga comment dito nang sa ganun matimbang natin kung gaano nga ito katotoo. Kasi karamihan po sa ating mga landlord, pag ang topic po ay BSKE, syempre yung mga pinagpipitagang mga barangay officials. Okay, so mamaya pagkatapos kong basahin yung mga content nyo dyan, nagbibigay po tayo ng sarili nating opinion. Tuloy na po tayo ha. Tapusin po muna ninyo ang video bago po tayo mag-comment. Mas magandang practice po yun. Okay, so ipi-play natin ito. Saglit lang mga kababayan ha. Ayan. Ayan. Mabilisan lang ito. Ayan, na-apply ng mga barangay officials ng loan sa Land Bank. Pero sa palagay ko, wala pa. Releases, hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema. Tama po yung comment nito dito. No? Dapat hinantay po muna ang desisyon ng Korte Suprema bago po sila nagpa-loan. Sabi ko rin kasi kahapon ay hindi basta-basta. Dapat magbibigay ng loan. No? Ito babasahin natin. No? Supreme Court pa rin ang mananaiga. Supreme Court ang magdidesisyon. Tama po yun. AC ang magdesisyon kung constitutional ba. Ayan. Sa amin wala pa pong loan. Ang pagserbisyo muna ay salamat. Mahaba pa ang pagserbisyo. Marami pang matulungan. Ibig sabihin kapag ma-extend, marami silang magagawa. No? Ito namang isa ang comment ay it's correct. They serve for money. Ayan. Next year na lang ang eleksyon kasi kunti pa lang matulungan namin. Tama naman yun, no? Oo, totoo yan. Lods, nagpapautang na yung mga bangko. Sabi naman ang isa nag-comment. Sabi naman, boss, kung matuloy man ang BSKE at may balanse pa, barangay po ang magbabayad kung sino man nanalo dahil sa MOA at NOA. Kung sa barangay, kung para sa barangay ang loan, no, dapat matuloy ngayon sa December 1, 2025 dahil unconstitutional. Hintayin po natin yung desisyon ng AC kung unconstitutional. No? Sabi naman isa ng comment, dapat po matuloy December 1, 2025, kasalanan po nila yan. Nag-loan sila, masyado sila, halata din sila, nakikinig sa desisyon ng Supreme Court at ang original na batas, gusto nila pera-pera lang yan. Kasalanan po nila, kung nakapag-loan daw po kayo, no? Tignan natin, mamaya magbibigay tayo ng opinion. Utang nila yan. Yun, matuloy, di magbayad sila. Tama naman din yun kung personal loan. Di utang naman nila yan, no? Ituloy nyo po ang BSK election. Huwag na nyo pigilan. Hintayin natin ang desisyon ng AC dyan, ha? Ganun ang serbisyo namin. Tulungan ang nangangailangan. Ayan. Tama po yun. Ayun ang serbisyo ng mga barangay officials. Tulungan ang mga nangangailangan. So, kasi kailangan nila ng budget dyan, no? Ang Kamalig Bank ng Sorsogon ay nagbigay na ng loan sa mga barangay official sa Bicol. Ayan, Kamalig Bank ng Sorsogon, meron na pong nakapag-loan. Puro loan ang pag-usapan, dapat yung pagservisyo ng maayos sa barangay. Tama rin naman po yan, no? Siyempre. Meron naman dito kalokohan yan. Ano ba yan? Iba sa amin dito na nakaloan sila, di kami naniniwala sa mga nagsabi niyan. Meron daw sa kanila nagsabi na nakaloan na pero sila hindi pa, no? Wala nag-loan dito sa Palawan pero sa munisipyo nag-loan na. Sa Palawan, sa munisipyo, meron na daw po kapag-loan. Ayan, sa Land Bank, ha? Land Bank po. Sa amin, may nakaloan na. Ayan, yung mga comment, tingnan nyo na lang, ha? Yes na yes. Meron daw nagpa-loan. Ang bangko po ay nakapag-pagaling. Hindi po, tingnan natin to. Ang bangko po ay napakagaling, hindi po sila nag-offer ng loan sa mga barangay officials pag may darating na eleksyon. Hindi po totoo yan. Imposible po sa tinagal-tagal po. Barangay officials, 18 years po. Pag eleksyon, hindi po sila nag-offer ng loan, government man yan o private na nagpapaloan. No? Sabi din, tama po yun. Kapag alam ng bangko na mayroon pong darating eleksyon, hindi po talaga po yan sila magpapaloan kasi mag-eleksyon eh. Ayan, teka, balikan natin yung reply dito, ha. Ayan, saglit lang mga kababayan, ha. Yes po, nagpa-loan na po sila at hindi sila nagbibigay ng loan sa mga barangay. Kung walang impormasyon, halos 50% na ang nag-loan sa amin. Kasi meron sila natanggap siguro impormasyon. Ang impormasyon po na yun na sinasabi nila dito ay yung balita
At yung batas mismo na RA 12232, siyempre nabalitaan na ng mga bangko yan, pumasa na yung batas eh. Yung batas ay sinasabi next year. Dito po sa barangay namin, mga naka-loan na nga. Ayan, mga barangay officials po itong nagko-comment. Sana yung magagaling na to AC, eleksyon, ay tumakbo sa eleksyon, kailan man yan para mapakinabangan yung galing nila, not just salita pa sa gawa, sa programa ng gobyerno, sa economy, environment, social programs para masenso ang buong bayan. Tama po yan, comment ninyo. Yan. Pero naman comment dito, anong kinalaman kung nakalun sila? Kasalanan ng bangko yan. Alam nilang may nagpetisyon. May nagpetisyon, bayaran nila ang loan nila, mas nauna pang nakaalam ang bangko kaysa COMELEC, bayaran niyo ang utang niya. Tama naman yung comment na to, no? Loan nila yun, bayaran nila yun kung personal loan. Kung loan para sa barangay or yung mga honoraria, baka galing ng mga Supreme Court ang signal, postpone na talaga. Wala pa po kasi tayo naririnig na balita kung postpone na ba talaga eh. May batas, pero tingnan natin. Wala. Talo na naman po si Makalintal sa mga demonyo. Tingnan po natin kung anong desisyon ng AC dyan. Positive, nagpalon ng mga bangko. Dapat tuloy ang eleksyon. Ayan yung mga comment dito. Tignan nyo yung previous ko content. Basahin yung mga comment dito. Yung sinundan itong bago ko. No? Loko sila, loan ang ginagawa sa halip na magtrabaho. Ayan. Kapag loan na sila kasi 2026 kasi postpone nga daw or naurong na. Basahin natin sa naman ang kinalaman ng loan nila sa saligang batas na BSK December 1, 2025 na nalabagin na ang batas sa pangungutang ng barangay officials at dahilan lang nila na makapag-loan sila dahil gumagawa lang sila ng paraan. No? Sabi naman ng comment na ito ay sundin ang saligang batas. Kaya na meron kasi tayong bagong batas no? RA 12232. Sabi naman ng isa ay sugalyan on the part of the banks but 90% sure na God bless na lang. Business kasi ang box, so pwede nga nagbigay na. Naniniwala naman kayo sa gawa-gawa lang na dahilan para sa ipinaglalaban nila. Huwag lapagin ang saligang batas, igalang at respetuhin ang batas upang tularan ng mga susunod na henerasyon. Ayan, tama po yan. Kaya lang po kasi meron po kasi tayong batas ngayon, RA 12232, na sinasabi nga na ang BSKE ay mauurong na sa November 2026. Natakpan na kasi yung old law yung ruling, Yan, comment ni bro. Kaibigan natin si Coiners, posibleng ang pautang ang bangko ng lampas sa term of office ng mga nakaupo hanggang 2025 lang ang appointment nila. Wala pang appointment hanggang 2026. So, tama naman po yun. Wala pa po kasi wala pa nga pong desisyon ng AC. So, paano nga pagbigay ang mga bangko? Pwedeng loan, siguro personal. Yung mga nakaka-comment ko dito, pakilino kung ano pong loan yung nakuha nyo. Wala na pong masama doon. Wala talagang appointment kasi elected sila ng tao doon. Holdover, patuloy silang maninilbihan hanggang tumating ang election 2029. Lalasyado naman malayo yung comment na ito. 2026 po siguro pwede. Teka lang, biglang rito. Ayusin ko lang para mabasa natin yung iba pang mga comment, mga kababayan. Ayan, sa comment ni Bro Coiners. Bro, naglo-loan din ako sa bangko. Di totoo yan. Pwede sila maka-loan yung natitirang buwan nila o yung natitira pa nila, ilo-loan na nila. No? So, pong tanongin dito sa inyo kung ang inyo bang loan, siyempre pag sinabi pong loan, kadalasan advance yan. Yun talaga mostly or usually. No? Halos lahat ng mga barangay official nakapag-loan na sa bangko. Better luck next year na lang kayo kung kandidato 2026. Walang bangko na nagpapaloan ng advance kasi alam nila hanggang kailan ang termino ng mga barangay official. Kagawa din asawa ko kaya alam ko. Kalokohan lang daw yan. Yung mga nagsasabi na kalon. No? Ilinawin po ninyo ang babaw na dahilan utang nila sa bangko. Una alam nila 2 years lang ipaliwanag ng COMELEC kaya bago ka mag-file ng COC. Tama po yun. No? Ang umaasa dapat mag-move on na. Kasi nga daw may batas na. No? Pinaloan kasi nga dahil sa RA 12232 na pinirmahan ni PBBM pero bakit nagtiwala kaagad ang bangko? Samantala guidelines ang hinihintay nila mula sa DILG, ituloy ang BSKE sa November 2026 samantala may petisyon si Atty. Makalintal. Ayan yung sabi natin kahapon. Pero sabi nga
Negosyo yan. Sapat na ba dahilan yon para ipagpaliban ang BSK? Bali hindi po ito dahilan. Ito po ay personal na interest ng mga opisyal kung dapat pa silang mag-loan, pero hindi po ito dahilan para mapos po, no? Ayan, hindi pa po na nagpa-loan ang bangko sa aming mga barangay officials dito sa Isabela. Wala pa daw, Isabela. Marami na kami mga barangay official ang nag-loan. Ito namang comment, no? Ayan, Sir Kagawad, mo ako sa aming barangay, maganda lang tayo sa election, okay? Totoo po yan. Nakapag-loan na daw. Nung humabol kayo sa BSKE 2023, 2 years term lang, at alam nyo yan. Nakapirma kayo at nanumpa sa batas na maglilingkod kayo ng 2 taon lang. Yung 2 years lang, BSKE Unconstitutional 2023. Last year pa nagka-loan ang mga barangay official. Natapos pa lang nila yung loan nila. Ayun, natatapos pa lang nila yung loan nila. Pero may nagsasabi, August, nagpa-loan nga daw ang mga bangko. Naniwala ka naman dyan. Huwag natin mo nang basahin ito. Ako po ay Kagawad din. Wala na. 2026 na po talaga kasi kasama kapitan namin na pumunta dyan sa liga ng mga barangay. Todo paasa na. Wala ng eleksyon. 2025. Kagawad, kasama rin ang kapitan na pumunta sa liga ng mga barangay. Kasi yung pahayag po ng presidente ng liga ng mga barangay ay nagpasalamat ngayon kasi sabi niya ay para sa kanya sigurado ng mauurong na yung BSK sa 2026 kasi nga may batas eh. Kung babasihan po niyo yung batas, no? Babasihan po niyo yung batas na umiiral ngayon para maliwanag lang po tayo ay talagang urong na. Yun naman po yun eh. Siyempre, pag susunod po tayo sa batas, kung ngayon sinasabi ng batas, yun ang susunditin. Yun ang mandato. No, kaso nga po, may reklamo ang batas. Meron pong petisyon. So, pag may reklamo, anong gagawin ng Korte Suprema? Re-reviewin nila yan kung titimbangin. Hihingiin sila ng mga komento. Yun nga. Yung mga komento, titimbangin niya ng AC kung sino talaga ang mabigat at yung naaayon sa konstitusyon kahit yan ay batas, no? Nakapetisyon, ibig sabihin. So, wala pa pong desisyon. Inaantay natin, lagi nga natin tinatapik na sana bago October ay magkaroon na po ng deklarasyon ang AC. Ano dapat na maging deklarasyon? Dapat ay unconstitutional. Sa ganon, ipatutupad ang old ruling ng Korte Suprema na sinasabi ay dapat sa December 1, 2025 ang BSKE. May maliit na tsansa, pero magkaiba po yung sinasabi na walang tsansa sa mayroong maliit na tsansa. Kasi yung maliit na tsansa na yan, sabi nga, nakakapuwi. So, kaya lang yung malaki ay nakakabulag. So, tignan natin dyan. Talaga naman kung real talk, mga kababayan, siyempre, mabigat ang batas. Batas yan eh. Hanggat wala pong sinasabi ang Korte Suprema, ayan ang susundin. Hindi po pwedeng labagin yan. Hanggat walang desisyon ang AC. Sa mga nakapag-loan naman, please, mga barangay officials, pakilinaw po. Kasi dito meron nagsabi na, kasi nga, kaya kami naka-loan. Kasi sinasabi nga ng batas na ang BSKE ay sa 2026 na. So, advance loan yun ang ibig nilang sabihin. No? Sabi nila, sabi naman ng iba, ba't puro lang iniintindi nyo? Sa tingin ko naman, ang loan ay karapatan ng sino man. No, lahat naman tayo naglo-loan. Yung gobyerno nga natin na bansang Pilipinas, ang dami-daming loan. Mga utang. Trillion ba? Lahat. Lahat tayo may karapatan umutang. No, siyempre, sila rin yan, mga barangay. Karapatan din nila yan. Kung personal loan yan, siyempre karapatan nila yan. At meron din sila mga ginagastusan. Sabi nga ng isang barangay official dito ay, yan ang trabaho namin, ang tumulong sa mga nangangailangan. Sana ganun lahat ng kaisipan ng mga barangay official at tulungan ang mga nangangailangan. Yung iba kasi suplado yung ibang mga may mga barangay official na suplado, lalo na yung mga kapitan. Sana kung kayo po ay mga kapitan, mag-iliw po kayo sa inyong mga nasasakupan. Kayo po yung dapat mas madaling malapitan, madaling makausap.
totoo yun, talaga maraming trabaho. Mga kagawad, no? Yan. So, loan, karapatan ninyo yan. Ngayon, sabi nga kung magkaroon ng BSKE 2025, ayan, yung na-loan nila, utang nila yun. Siyempre, bayaran nila yun. Diba? Kung personal loan man yan. Yun, kung sa barangay, ay, ayan tingnan natin kung ano nga itong mga loan na nila ito. Magtatanong ako kung halimbawa po ang loan ay para sa barangay. Pero hindi, di ba? Ang barangay, pero pong budget yan. May sarili pong budget yan ang gagaling sa itaas. Yun po ang aking pagkakaalam. So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung loan nila dahil sa kanilang sweldo. Siyempre, hindi naman kalaki ng sweldo ng mga barangay officials. So, kailangan nila ng budget. So, yung loan, sakaling nagkatotoo man yun, karapatan man nila yun. At linawin ulit natin dito sa content na ito. Gaano katotoo. Dito halos lamang yung nagsasabi na totoong nakaloan sila. Diba mga kabayso, dito lang, mahaba na tayo. Pa-comment, pa-share ng video, and pa-subscribe sa mga bago. Until next time, out muna tayo. God bless.